dumating na sa bansa kahapon ang ikalawang batch ng mga Pilipinong sinundo ng pamahalaan sa Middle East. Tiniyak naman ng pamahalaan na tuloy-tuloy ang gagawing pag-repatriate ng mga Pilipino na gusto nang umuwi ng bansa dahil sa gera sa gitnang silangan. Ang detalye sa report ni Denise Osorio. Lumapag sa Ninoy Aquino International Airport ang chartered Philippine Airlines Flight PR8502 mula Riyadh, Saudi Arabia. Sakay ng eroplano ang 343 pasahero. 328 dito ay mga OFW at kanilang mga dependent, kabilang ang mga baby at toddler. Kabilang sa mga nakauwi ang mga distressed OFW mula sa mga bahay kalinga ng pamahalaan. Gayon din ang mga humiling na makauwi dahil sa tensyon sa rehiyon. It's important to keep Filipinos out of harm's way. Yan, di ba? Naalala nyo yung press briefing ng ating Pangulo. Yan ang pangunahin niyang tagubilin or emphasis. The safety of Filipinos and kasama dyan, katuwang dyan yung effort ng host government. Isa sa mga nakasakay sa chartered flight si Janet Tevor, isang OFW na halos hindi na umabot sa listahan ng mga nakauwi. Ayon sa OWA, may mga pasaherong hindi nakatuloy sa biyahe dahil sa mga aberya sa kanilang mga papel, tulad ng exit clearance. Kaya kinailangang punuin ang mga nabakanteng pwesto at nakasabay si Janet bilang isang chance passenger. Matapos ang halos 3 buwan pananatili sa shelter dahil sa ilang kahirapang dinaranas mula sa kanyang mga dating employer, naging huling pasahero si Janet. Kahapon lang talaga, ma'am, kasi hindi kami iniwan ng mga official doon. Gusto nila makasakay talaga kami. Nakasabay talaga ako, ma'am, last passenger. Mababait po sila ng mga staff. May pagkain po, nagbibigay ng hygiene, lahat po ng concern mo, po nila. Sinalubong ng DMW, OWA, DOH, DSWD at ng kanilang mga support team para agad na maasikaso ang mga repatriates. May nakahanda ring tulong para mapadali ang kanilang pag-uwi sa kanilang mga lalawigan, kabilang na ang bus fares at local flight tickets, pansamantalang matutuluyan kung kinakailangan, at iba pang post-repatriation assistance. Sa loob ng 1 linggo, halos 1,000 OFW na ang natutulungan makabalik sa bansa sa pamamagitan ng mga chartered flight, commercial flight at iba pang hakbang ng pamahalaan. This cannot be done by one agency alone. That's why we appear here as one government. Yan ang bilin ni Pangulo. May nakahanda rin na serbisyong medikal para sa mga dumarating, kabilang ang paunang pagsusuri, gamot at pag-refer sa mga pasilidad na maaaring magtuloy sa kanilang gamutan. Nakatutok rin ang DOH sa mental health ng mga OFW at ng kanilang mga pamilya, lalo na sa mga dumaan sa matinding pangamba at stress. Kaya kailangan una muna meron tayong psychological first aid. Doon nalalaman kung merong evident or yung latent, kumbaga, later magmamanifest. So, doon po makikita kung saan siya dapat i-refer. Okay? Meron kasi yung kailangan ng hindi lang counseling, meron ding gamot talaga, kailangan. Or meron yung kailangan talaga dalhin sa facility. So, depende doon sa evaluation. Bukod sa agarang tulong, may mga nakahanda rin na programa para sa reintegration ng mga umuuwing OFW, kabilang ang hanap buhay, pagsasanay, at iba pang uri ng suporta. Nakatakdang dumating ang 50 mga OFW na nanggaling ng Kuwait. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.